Ito yung hindi alam ng mga anti-Duterte. Ito po talagang hindi nila alam na si VP Sara Duterte po ay nakatadhana po talaga na magiging Pangulo. Pinanganak po yan si Vice President Sara Duterte at ang tadhana niya ay susunod sa kanyang ama o susunod sa yapak sa kanyang ama na magiging Pangulo ng bansa. Ano ang unang nagiging anak ng isang Pangulo na nagiging Pangulo? Si Pangulong Aquino. Nung nawala siya, yung anak niya ang nagiging Pangulo din. Ngayon may pangalawa, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ito naman si Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa na po ito na dalawang anak ng Pangulo na dating Pangulo na nagiging Pangulo. Isa na lang ang kulang para maging tatlo. At ito na po si Vice President Sara Duterte. Kung sa dalawa na nagiging Pangulo ay hindi nila talagang napaayos ang bansa. Pag si VP Sara Duterte po ang magiging Pangulo, siya po ang totoong mag-aayos sa bansa. Si Sara Duterte o si Vice President Sara Duterte po ang mag-aayos sa bansa. Yan po ang nakatadhana. Dahil si Vice President Sara Duterte matindi po ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi lang nila alam o hindi ba nila nakikita na kahit anong paninira nila, kahit anong tira nila kay Vice President Sara Duterte, kahit anong mga pinupukol nila, kahit sino-sino diyang nagtulong-tulong para mapabagsak si Vice President Sara Duterte, nandyan pa rin nakatayo. Hindi pa nila alam yan kung bakit. Hindi nila alam. Protektado po si Vice President Sara Duterte ng Panginoong Diyos. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigilan ang tadhana ni Vice President Sara Duterte na magiging Pangulo. Kahit anong gawin po nila, hindi po nila mapabagsak ang Vice Presidente dahil yan sa protekta o matinding proteksyon galing sa taas. Hindi lang po ang taong bayan ang nagpuprotekta kay VP Sara Duterte. Ang pinakamalakas po talaga na proteksyon ng Vice Presidente ay ang Panginoon. Hindi nila napapansin yan eh. Hindi napapansin ng mga kalaban yan. Na bakit sa dami-daming galit kay Vice President Sara Duterte ng mga politician dyan na nakaupo ngayon at pinagtulong-tulungan siya, nandyan pa rin, lumalaban, nakatayo, matibay. Di ba? Ang tagal na nilang pinupukol yan si VP Sara Duterte. Nung pag-alis pa lang niya sa DepEd Secretary, inumpisahan na nila yan. Inumpisahan na nilang sirain si Vice President Sara Duterte. Inumpisahan na nilang pagtulong-tulungan. Anong taon yun? 2023? O bakit hanggang ngayon? Nandyan pa rin ang Vice Presidente, nakatayo pa rin. Dahil yan sa proteksyon na nanggagaling sa taas. Dahil yung tadhana na yan, na para kay Vice President Sara Duterte, ay talagang mangyayari o magaganap po talaga yan. Ang tadhana niyan magiging susunod na Pangulo at magiging sunod o susunod sa yapak ng kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi yan nila mapipigilan dahil yan po ang gusto ng tadhana. Yan po talaga. Tandaan nyo po, pag nalampasan ni Vice President Sara Duterte itong mga pinupukol sa kanya na paulit-ulit na lang na confidential fund, yung impeachment na yan, tandaan nyo po, pagdating sa 2027, maniwalat kayo't hindi, marami diyan na parang nag-aamong tuta, umaamong tuta na lalapit kay Vice President Sara Duterte at manghihingi ng sorry. Marami diyan lalapit talaga sa kanya at maghingi ng pasensya sa kanya pagdating ng 2027. Dahil alam naman po natin yung impeachment na yan ay hindi yan uubra pagdating sa Senado.
16 vote po o 16 na boto ng mga senador bago yan mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Sa bilang na yan, malabong makakakuha yung mga ayaw kay Vice President Sara Duterte. Yung mga gusto lang naman dyan si Soto. Number 1 natin, si Hontiveros, si Soto, si Pangilinan, at ito si Aquino, si Bam, at isama na rin natin yan yung dalawang tulpo. Tatlo. Pito lang sila, kulang pa ng siyam. Sino yung siyam na boboto? Si Subiri, malabo yan. Malabo yan na papayag o papabor na matalsik si VP Sara Duterte. Yung dalawang Villar, hindi na yan. Hindi yan sila papabor. Yung dalawang Cayetano, hindi yan. Si Ligarda, yan, dalawang isip yan. Bukod na lang ito si Lito Lapid. Si Lito Lapid kasi kung saan yung majority, doon po talaga yan siya. Saan yung majority? Nandoon po yan. Si Senador Lito Lapid. Kung saan marami, doon yan sa kakampi. Sabay lang yan sa Agos. Sabay sa Agos. Ganun po si Senador Lito Lapid. Kaya pagdating sa butuhan yan, kung makarating man yan sa Senado yung impeachment, hindi pa rin obra at hindi pa rin nila mapaalis ang Vice Presidente. Pagpasok naman ng 2027, dyan na po. Dyan na po yung mga parang mga maamong tuta na lalapit kay Vice President Sara Duterte at hihingi po ng pasensya. Marami yan, sigurado. Ngayon pa lang may unti-unti na dyan May unti-unti nang kumakambyo. May unti-unti na po talagang kumakambyo dyan. May unti-unti na. Dahil yung si VP Sara Duterte, yung sinabi ni Congressman Chanco na 1,000,000% hindi nila maariglo ang Vice Presidente. Talagang hindi nila maariglo. Dahil ang Vice Presidente ay totoong tao. Totoong tao at may panindigan. Kaya takot sila dyan na magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte dahil hindi nila kaya yan utuin, hindi nila kaya yan sisilawin ng pera. At sigurado mananagot ang mga taong mangungurap sa gobyerno kapag si Vice President Sara Duterte maging Pangulo. Yan ang biro ang kinakatakutan nila. Hindi na nila magagawa yung mga ginagawa nila sa ngayon. Kung ngayon, punong-puno yung mga bulsa nila, yung mga iilan dyan, pag si Vice President Sara Duterte nagiging Pangulo, butas ang bulsa nila. At mayroon na dyan nagpapahiwatig na pag si Vice President Sara Duterte na magiging Pangulo, magre-resign na raw sila. Talaga magre-resign sila dahil isa rin sila sigurado sa titingnan ni Vice President Sara Duterte nung may ginagawa silang mga mali sa gobyerno. Kaya kahit anong gawin nila, lakas po talaga ng proteksyon ni Vice President Sara Duterte. Dahil din yan sa panalangin ng taong bayan. Dahil po sa panalangin ng taong bayan. Kaya kahit anong gawin nila, tiwala lang po tayo. Hindi nila kaya mapabagsak ang Vice Presidente. Sa dami-dami rin ng DDE supporters na laging kinukutya ng mga kalaban, di ba? Pag DDE supporters ka, kung ano-ano ang sinasabi nila sa iyo, kung ano-ano sabihin, ang papangit na mga sinasabi nila. Grabe yan sila. Kasi yan mga yan, desperado na po yan. Kasi kahit anong gawin nila, walang pagbabago. VP Sara pa rin ang napakalakas. Mga desperado na yun, mga nasasalita na sa social media na napakapangit. Masyado na nila yung dinadown yung mga DDS. DDS daw, kukunti lang. DDS daw, mahina ang mga utak. DDS daw, mga ano-ano, basta kung ano mga pangit na salita. Grabe ang tataas ang tingin ng sarili ng mga yan. Ang tataas ng tingin ng mga sarili. Akala mo sila kung mga sino na sila.
kung ano-ano ang sinasabi nila sa mga DDS. Kasi mga desperado na ho mga yan eh. Desperado na po talaga. Desperado na ang mga yan. Kaya gumagawa sila ng paraan para mainis o magalit ang mga DDS. Yan ang mga ano na mga diskarte nila eh. Kasi pag iko-content nila yung mga idol nila diyan, hindi naman dumadami yung nanonood sa kanila. Pero pag ang Duterte babanatan nila, marami nanonood sila pero karamihan galit. Kagaya yan sila Bli Granada. Hindi yan sumikat dahil nagustuhan ng mga tao. Sumikat yan dahil sa dumadami ang galit sa kanya. Sumikat yan dahil sa daming galit sa kanya. Hindi yan sumikat dahil maraming natutuwa o nagkagusto sa kanyang ginagawa. Kundi maraming galit sa kanya. Diba? Tingnan mo yung mga sumasalo sa kanya ngayon. Yun din yung mga anti-Duterte yung sumasalo sa kanya eh. Kasi kunti lang sila. Ito sa isip nila pangdagdag na rin to. Diba? Mga attack dog, pangdagdag ng attack dog. Ganyan sila, mga desperado na. Kaya kapag nakapagsalita sa mga DDS, grabe sila magsalita. Grabe sila manlait sa mga DDS. Makikita nyo naman yan sa social media eh. Kung gaano kalupit yung iba dyan manlait sa mga DDS. Grabe. Yung sinasabi nila si Pangulong Rodrigo Duterte daw palamura. Pero tingnan nyo, yung mga bunganga nila ang palamura. Yung mga bunganga nilang panay mura. Lalo-lalo na yung isang nagsisigaw na nasaan na rong eroplano na pinadala ni Basti Duterte sa Middle East para sumundo ng mga OFW. Kita mo yung grabe ugali nung grabe kung magmura yun. Nagpasundo daw naghahanap ng eroplano. Asia pala nasa Singapore, di ba? Nasa Singapore. Yung eroplano papuntang Middle East. Ano siya? Hilo, di ba? Gumagawa lang yun ng ano eh. Pang-aasar. Gumagawa ng pang-aasar eh. Papansin ko sa baga. Kung ano-anong sinasabi niya kay Basti Duterte. Grabe. Nagmumura daw, nagmumura. Yan ang sinasabi natin. Grabe yung tira nila. Si Pangulong Rodrigo Duterte, nagmumura. Si Vice President Sara Duterte daw, palamura. Pero kabaliktaran dahil sila po ang totoong palamura. Sila po talaga at hindi ang mga DDS at sila ni Vice President Sara Duterte. Sila ang totoo po talagang palamura. Kaya lang po natin mga kababayan dahil kahit anong gawin nila, tiwala lang. Hindi nila matitibag ang Vice Presidente. Hindi po talaga. At nakatadhana yan na magiging Pangulo po si Vice President Sara Duterte.